Hello guys, good morning. It's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Another farmlot na naman tayo for today. So for today's video, nandito po ako ngayon sa Tagkawayan, Quezon, kung saan maglolocate po tayo ng isang property na may sukat na 3 hectares. Pero nakakatuwa dito kay property, ano po, medyo na-amaze po ako kasi ito po ay kahit walang laman, ang kagandahan po nito ay ginagawa na po ang mga road dito. And then at the same time, ito po ay along Barangay Road. Soon, magiging along Barangay Cemented Road na rin po ito. Ano po? So makikita nyo naman po dun sa unang video namin na ginagawa po talaga yung pinakakalsada. So ito po ay binibenta ngayon ni seller sa murang halaga pa lang po. So i-avail na natin, i-grab na natin yung pagkakataon hanggat mura po itong property na to. So ano pang hinihintay natin? Excited ako sa mga ganitong klase ng property. 100% flat. Ayan, so let's go. Ikutin na natin si 3 hectares. So yan, kagaya ng nasabi ko, tayo po ay along Barangay Road kung saan makikita natin yung nakapark yung sasakyan po namin. Ano po? So ito po ay may frontage. Mamaya i-reveal ko sa inyo kung ilan yung pinaka-frontage niya. Ayan. So wala siyang masyadong tanim, pero kagandahan, ulitin ko lang po, ito po ay 100% flat. Ito po ay maraming pa pwedeng gawin sa property na to. Pwedeng mag-alaga tayo ng hayop, and then pataniman po natin. And then at the same time, mas maganda po ito kasi napakaraming bahay dito sa pagpasok pa lang po namin. Ano po, nakita ko po yung sunod-sunod na bahay. So ito po pa pwedeng ilote-lote natin soon. Kumbaga ay pagkakitaan po si property. Ano po? So maraming mag-a-avail niyan kasi ang daming tao dito. At ang kagandahan po nito, meron tayong source ng kuryente, and then may signal yung phone natin, pero yung mamaya yung tubig, titingnan natin kung ano yung source ng tubig niya. So, ikot muna tayo. Ayan. So, ikot tayo kay property. Ano to? Kasama yung mangga na yun, ano? Yung mangga, yung langka, kasama yan. Oo, kasi nasa tabi ng kalsada eh. So, yan. Ikot tayo kay property. Puntahan natin yung sinasabi na source ng tubig kung saan meron tayong sapa rito sa may pinakaloob ng property. Wow, may mangga. May ilang mga puno ng niyog pa rin, pero hindi na ganun kadami. Pero ito, pag nalinis tong property na to, talaga napakaganda po nitong property na to. Panalong panalo ka, lalot ngayon po ay talagang nagkakaubusan na po ng mga property dito na along Barangay Road po. So hirap na rin po kami maghanap ng mga property na along Barangay Road na medyo affordable pa rin po ang price. Walang kahirap-hirap ikutin si property. At tayo po ay talagang halos kapantayan po talaga. From the road, pantay na pantay po siya dun sa property. So, sa haba ng frontage nito, anywhere po pwede po tayo mag-park ng ating sasakyan. Ayan, so ikot pa rin tayo. May ilang mga hardwood naman dito, pero sa palagay ko mas magandang hindi putulin kasi nakakadagdag lilim siya. So yan, bali, ang frontage po natin sa kalsada ay maglalaro po sa nasa 150 meters po yung right side. And then the left side naman is maglalaro siya na sa 50 meters lang po. Ano po? So hindi siya pantay kasi parang tinuhog lang nga po siya ng kalsada. So mas malaki po kasi yung right side natin kaysa sa left side. Wow, may star apple. Meron ding ilang puno ng saging. Meron tayo ditong parang paminta ba yan? Hindi ako familiar. So ikot na lang tayo. Konting linis lang talaga tong property dito. Napakaganda po. Ayan, meron tayong guayabano. Yung mangga natin, Indian mango po yung nandyan. Ano po?
Kahit kainitan, go, go, go tayo. So lumabas muna ako ng property para pakita ko muna po sa inyo yung pinaka-road. Pero papasok pa rin naman po ako left and right. Papasukin pa rin natin yung pinaka-loob niya. Pero pakita ko lang po muna sa inyo na hindi po tayo makakapasok sa ibang part kasi sobrang sukal. Punong-puno siya ng mga kawayan. So mahirap suotin ano po. Pero still 100% pa rin naman po. And then itong kabila po na to, yan, flat pa rin naman po siya. Pero pakita ko lang po muna sa inyo yung ating pinaka-road. So yan po ay hindi pa cemented road, pero dun sa unang video nga po natin makikita po natin na ongoing po talaga yung ating pagpapagawa ng road po dito. Ano po, pero kagandahan naman ito, nakarating naman po kami dito na naka 4 wheel, so wala naman pong aberyang nangyari, hindi naman kami nalubog kasi kaya may tubig pong konti ngayon dyan ay nag-ulan kahapon. Pakita ko lang sa inyo itong pinakadulo ng property kung saan yung dulo yung frontage natin. Pakita ko lang sa inyo na talagang hindi tayo makakasuot kasi sobrang dami ng kawayan. Ang dami, sako po itong mga kawayan na to? Napakadami eh. So tayo konti. Hindi naman. Marami siguro ahas dito. Ang dami talaga. Itong part na to, yung pinakadulo ng frontage. Marami siyang mga mahogany and kawayan. Alas wala tayong susuotan. Pero try pa rin natin. And then, pakita natin yung pinaka sapa na nakapaloob po kay property. Ano po? So, kagandahan nito, meron tayong source ng tubig. So, yan po siya. Ay, sa dami ng kawayan nito, pwede ka na magpabakod ng buong property. Yan po yung source ng tubig natin. Mga mahogany po yung part na to. So yan, lakad pa rin tayo. Naglalakad yung mga kasama ko. So dito naman tayo sa part na to. Ano po? Hindi tayo makapasok dito sa may pinaka left side kasi punong-puno pa rin siya ng kawayan. Ayan. Parang wala akong susuotan pero try pa rin natin. Pero dito muna tayo sa bungad. Right side ulit. Ayan. So papansin natin. Ayan. Ganyan pa rin, masukal, pero flat pa rin naman po. Uy, ang dami pa rin kawayan dito. Sukal pa din. Talaga napabayaan na po ito ng may-ari at sila po ay naninirahan na sa Manila. So, bigyan ko lang po kayo ng idea about dun sa road na tatahakin natin para makarating po tayo kay property. Ano po? So, kung tayo po ay manggagaling from Manila, tayo po ay magta-travel ng nasa halos 7 hours. So, yan naman po ay parang travel time po ng mga namamasahero o nagko-commute. Pero pag may sarili po tayong sasakyan, kaya naman po hanggang 6 hours lang or 5 hours lang po. Ano po kung sakaling galing po tayo ng Manila. And then kagandahan nito, ginagawa na po yung ating mga diversion road na magkokonekta po doon sa Tagkawayan to Bicol, Bicol to Tagkawayan, and then Tagkawayan to Manila po. Ano po? So, malapit-lapit na yan matapos. At kung tayo naman po ay lalabas dun sa may pinaka-Quirino Highway po natin at tayo ay galing dito kay property, tayo po ay magko-consume ng nasa halos 13 kilometers. At kung tayo naman po ay lalabas
para makarating naman po tayo dun sa may pinaka-town proper, kung saan nandun po yung ating munisipyo, McDo, Jollibee. Tayo po ay kukonsume ng nasa halos 28 kilometers. So mixed po yan, ano po, yung 28 kilometers po na yun ay cemented road, yung iba, and then yung iba naman po ay hindi pa. Pero good thing, makikita nyo naman po talagang sa bungad pa lang ginagawa na yung mga road natin. Wala akong makita kundi puro sukal. Pero kagandahan ay hindi masyadong mainit dahil maraming sukal, maraming lilim dito sa part na to. Pumasok naman ako sa may pinaka left side. Kanina doon tayo galing sa right side, ano po. So lumabas tayo ng kalsada and then lipat naman po tayo dito kay left side. So ganun pa rin po, marami pa rin siyang mga puno ng kawayan, ay ang dami. And then marami pa rin naman po siyang mga hardwood. So magandang idea po, ipalinis natin si property, pero wala po tayong babayaran masyado po. Ano po ang mangyayari ay yung maglilinis ng ating property, ang magiging pinakasahod po nila is yung mga kahoy na pinutol na magiging uling. So yun po yung pinakasahod na lang nila or sweldo na lang po nila. Ayan, so left side ulit tayo. Lipat-lipat na lang tayo. Left side, right side, para mabisita lang po natin maigi yung si property. Ano po? So about naman po sa documents itong property na to, ito po ay TCT title and then patay na po si seller. Pero good thing, buhay po ang kanyang mga anak. So 3 po yung naging anak niya. Magkakaroon na lang po tayo ng extrajudicial po, ano po, sa panahon ng bentahan. At talaga masukal talaga, pero kagandahan nito kahit masukal, kitang-kita mo yung ano ng lupa, yung pinaka-korte ng lupa. Grass cutter lang ang katapat nito. Napakagandang pagtaniman po ni property, ano po, dahil ito nga po ay merong source ng tubig sa pinakaloob ng property, so hindi po tayo maghihirapang magtanim kung ano po yung maisipan nating itanim kay property. So ito magandang taniman ng mais, talong, sitaw. Yan po yung mga nakikita ko dyan. So lipat naman tayo kay right side. Ayan, pasok naman tayo dito. So pakita ko lang po yung pinakadulo po ni property kung saan galing po tayo doon. Ano po? So yan din po ay papalabas po ng National Road. Bali yan po ay nasa 5 kilometers lang. So kung dito po natin maisipang lumabas, 5 kilometers lang po yan. Kung dito naman po tayo lalabas sa part na to, kung saan kami dumaan, yan po ay nasa 13 kilometers. So itong daan sa kabila na to, yan kung saan may nagmumotor, yan po ay kasalukuyang ginagawa po yung pinakadulo niyan. So maganda po nito, kabilaan ay pwede po tayong lumabas ng pinaka-national road po. Ano po? So dito mas mainam, 5 kilometers lang makakalabas na tayo pag nagawa na po yan. Sa laki hindi ko makakuha na ng video lahat, and then natapat pa katanghalian tapat, kaya medyo hirap tayong kumuha ng video, ano po. Pero in total po ay talaga naman pong panalong-panalo ka kay property kung sakaling i-avail mo to. So yan, ganda. So ayun po kay seller, sa ibibigay po nilang price sa atin, sila po ay magneneto, meaning wala na po silang sasagutin. Ano po?
So sa mababang price na lang yan ibinigay sa atin ni seller. Yan, bago tayo magtapos ng ating vlog, explain ko lang din po about dun sa may pinakasukat po ni property. So si property po, kagaya ng nasabi ko, tayo po ay may sukat na 3 hectares. Pero sa 3 hectares po na yan, babawasin po si road po natin. Ano po? So medyo mahaba po yung ating frontage. Naglalaro nga po ito sa nasa 150 meters or higit pa. So expect po natin mababawasan po si property. So estimated po natin ay matitiran po tayo ng nasa 2.8 hectares na lang. So estimated lang po namin yan. Ano po? Kasi po kailangan po natin mag-donate din po ng road para kahit papano tayo po ay maalawang makadaan po dito sa property. Ano po? So lahat naman po ng taga rito ay nag-donate. So yan, isang magandang property na naman yung na-visit natin for today. Dito sa Tagkawayan, Quezon. Kung sakali po magustuhan nyo si property, pwede nyo na po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na nasa taas po ng inyong screen. And then, about naman po sa ibang details na hindi ko po nabanggit, may description box naman po kami sa baba. So, pakiclick na lang din po. Yun, ano po. Pero in total, si property po ay kagaya ng nasabi ko, pag in-avail mo to, panalo ka po dito. So sa haba ng frontage and then kapantayan, so talagang sulit ang makakabili po nito. So yan po. By the way, it's Megan Olive dito po sa Greenfield Realty. Avail na po kayo mga kapamla at hanggat mura po si property. Ano po? Yan, and thank you for watching.